DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, eksakto yung punto. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hindi pa raw po tapos. Hindi pa tapos ang iringan at agawan sa teritoryo sa pagitan ng Taguig at Makati na dapat ay naresolba na ng Korte Suprema nang magpalabas ito ng desisyon. Ito ay makaraang umalma ang Makati sa hakbang ng Taguig na kunin ang 14 na pampublikong gusali, elementary at high school sa 10 barangay na dating bahagi ng teritoryo ng Makati. Ang mga magulang naman ay nababahala sa epekto ng sigalot sa pagitan ng dalawang syudad, lalo pangat nalalapit na ang pasukan at sa araw ngang ito ay pagsisimula ng Brigada Eskwela. Di ba, Mother? Ngayon yun di ba? Batay po sa desisyon ng Supreme Court, nasa territorial jurisdiction na ng Taguig ang 14 na public schools na matatagpuan sa mga apektadong barangay sa distrikto ng Makati, kabilang ang Fort Bonifacio Elementary School, Sembo Elementary School, South Sembo Elementary School, Pitogo Elementary School, East Rembo Elementary School at iba pang paaralan sa nasabing lugar. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito na Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? How's your weekend? Saan ba kayo nakapag-weekend? Yung iba hindi na muna umalis dahil pinaghahandaan ay ang susunod na weekend. Dahil itong susunod na weekend ay long weekend. Ayun! Kaya pala naman. Kumusta ang mga tumututok dyan sa agawan ng teritoryo sa pagitan ng Makati at Taguig? Iyon, Taguig! Kanya ang Makati. Iyon. Parang pelikula ni na Fernando Po Jr. at Ramon Revilla Sr. Sa Iyon Tondo. Kanya ang Cavite. Mamaya titingnan ho natin ang sitwasyon dyan sa mga pinagagawang lugar dyan sa Embo area. Na wala na ba ang tensyon? Ang inaalala natin yung epekto niyan sa mga mag-aaral, sa mga magulang, dapat yan ay maresolba na sa lalong madaling panahon.
Sinusubaybayan din natin ang mga pangyayari hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa Hawaii. Kumusta kaya ang mga kababayan natin doon, Mother? Gaano ba karaming Pilipino ang nasa Hawaii? Apakarami. Oo, hindi lang lalo na mga Ilocano. Naimbag nga bigat kada kayo amin. Napo, wag rin kayo, gising na. Ano bang oras na ngayon dyan sa Hawaii? Doon sa matinding sunog na nangyari. Sipisipin yung yan daw po ang pinakamatinding sunog na nangyari sa buong Amerika, teritoryo ng Amerika, sa buong Amerika na sa nakalipas na 100 taon. Oo. Nasa halos 100 na ho ang namatay dyan at inaasahang baka daw humarami pa at marami ang hindi makilala. Oo. Nasa 200,000 Pilipinos ang nandyan daw ho sa Hawaii. Karamihan ay Ilocano. Mga kalahi ni Apo Lakay Marcos. Mga kababayan ni BBM. 25,000 nandun sa Maui. Ayun, naku, tinan mo nga naman. Yung Maui, popular na lugar yan dyan sa Hawaii. Dinadayo yan. At madalas nakakakita ako dati ng mga t-shirt. Maui ang nakalagay. Kasi nga dinadayo yung lugar na yan. Magaganda rin ang mga beach nila dyan sa lugar na yan. Mamaya makikibalita ho tayo dahil pinangangambahang marami ring Pilipino ang nadamay ho dyan. Hindi man namatay o nasaktan kundi nawalan ng ari-arian. Ilan libong mga structures, mga buildings at mga kabahayan po ang tinupok ng apoy. Kanina, ilan, Mother, yung binabanggit? Nasa 96 na yung death toll dyan sa lugar at pinangangambahang tataas pa. Kukuha tayo ng update dyan dahil sa init, sa init ho ng panahon sa ilang parte ng lugar. Samantalang dito tayo sa Pilipinas, may mainit na lugar, meron din hong mga inuulan. Nag-break ang habagat. Kaya minsan itong mga nakakaraang araw ay ang init. Pero diyan pala sa gawing Mindanao ay bumaha, lalo na diyan sa Zamboanga. Kukuha tayo ng update mula sa Pag-asa. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Unahin na muna natin ang Pag-asa si Ate Veronica Torres ng Pag-asa. Ma'am Veronica, magandang morning. Magandang morning din po sa inyo dyan, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa DCRH. Meron ba tayong rainfall advisory ngayon? Opo, meron rainfall advisory. Kaninang 4:56 AM nilabas yung ating NCR, Regional Services Division. Moderate to heavy rain showers with lightning and thunderstorm inaasahan Zambales, Cavite at Quezon. Moderate to heavy rain showers and lightning na may mga kasamang mapag-ulan at malalakas na hangin sa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal, Laguna at Bataan po. Ayun, kaya pala may mga lugar dito sa Metro Manila, tuyong-tuyo, merong mga lugar na binuhusan pala ng ulan. Ano yan? Anong nagdadala niyan, Ma'am Veronica? Ito ay mga localized thunderstorms lang. Pero dahil panahon din na habagat, medyo may kadalasan nga yung mga pag-ulan sa western section ng bansa po natin. Oo. So humina talaga ang habagat? Opo, hindi na siya kasing lakas ng mga nakaraan. Sa ngayon ba may mga nakikita na kayo sa paligid ng PAR? Sa ngayon naman po, wala naman na tayo na monitor low pressure area, bagyo, nasa loob or malapit man sa ating area of responsibility. Okay, talagang naka-break tayo mula doon sa magkasunod na Falcon tsaka si Egay, tsaka yung malakas na habagat, Opo, sa ngayon, yung naapektuhan lang kasi ng habagat mostly sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa atin sa Metro Manila, wala masyadong mga malalakas na pag-ulan maliban na nga lang sa mga localized thunderstorms. Ayun, nabanggit mo yung southern part ng bansa, lalo na yung Mindanao. Umulan pala at matindi ang baha nitong mga nakaraang araw, lalo na dyan sa Zamboanga City. Opo, although hindi natin masyadong nararamdaman dito sa may NCR, sa may National Capital Region banda, pero dito kasi sa mga
nasa may babang bahagi, mga Bicol Region, Visayas, Mindanao. Doon po kasi yung mga, doon ngayon medyo na-concentrate yung ating hanging habagat. Ayun. So habagat lang yon yung nagpabaha ng matindi. Ito, may pinapakita kaming mga pictures ngayon. Lubog yung mga kabahayan eh. May mga lumubog pang sasakyan. Opo, habagat po yung mga nag-cause ng mga pag-ulan na yan. And, yun nga po. At habagat usually, lang. Medyo may mga moderate to at times heavy rains po tayo. Kung tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan, posible po talaga yung mga pagbaha at pinag-iingatin natin sa mga posibleng pagguho ng lupa. Okay, so ngayon, may nakalubog na sasakyan. No? So sa ngayon, anong inaasahan natin dyan sa parte na yan ng Visayas at Mindanao? Opo, kung sa may Visayas, and then yung parts ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, ay maulan pa rin. Kaya ingat sa mga pagbaha, posibleng pagguho ng lupa kapag meron tayong katamtaman na may paminsan-minsan malalakas na pag-ulan. Oo. So kung magtataka yung mga tao doon, may bagyo ba? Walang bagyo, ano? Tama po kayo dyan. Kundi ito'y habagat lang dyan sa southern portion ng bansa. Tama po kayo dyan. Okay. Miss Veronica, maraming salamat sa update. Salamat po, ingat po kayo. Si Miss Veronica Torres ng Pag-asa. Tingnan mo yan. Dito sa atin ngayon sa Luzon, medyo nalilibre tayo sa mga malalakas na pag-ulan, mga localized thunderstorm lang. Pero dyan ho pala sa pababa, mula Bicol hanggang Mindanao, sila ang inaapektuhan ng habagat kaya't may mga lugar na binaha. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin, 14 na minuto na makalipas ang 6 ng umaga. ACS Balita, susunod na. This time check is brought. Thank you. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, 14 ng Agosto 2023. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pinoy team wagi sa World Pokemon sa Japan. Brigada Eskwela aarangkada na simula ngayon. Higit 1,000 individual kabilang ang mga Pinoy nawawala sa sunog sa Maui, Hawaii. Death toll umakyat na sa mahigit 90. 300,000 metriko tonelada ng imported na bigas paparating na sa bansa ngayong buwan. Dating sundalo ng Philippine Army arestado dahil sa peking pera. At malawakang pagbaha naranasan sa ilang lugar sa Zamboanga City dahil sa walang tigil na pagulan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang CS Balita. 6:20 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga balita, ACS Good News. nasungkit ng Pinoy team na Omo Abyssinian ang silver medal sa katatapos na Pokemon United World Championship Series 2023 na ginanap sa Yokohama, Japan. Umabot sa 28 koponan na naglaban-laban sa nasabing kompetisyon. Ang team na pag-aari ng Sports Group Odd Man Out ay nakakuha ng $75,000 matapos makipaglaban sa Canadian Sports Group na Luminosity Gaming
sa huling laban nito. Kabilang sa miyembro ng Omo Abyssinia na nagningning sa World Pokemon ay sina Jose Miguel Liban, Luis Jan Felizarte, Michael Von Osio, Joshua De Leon at Joe Darrell Maghanoy. ACS Balita. Samantala magsisimula na ngayong araw ang National Schools Maintenance Week o Brigada Eskwela sa pangunguna ng Department of Education. Ang Brigada Eskwela na may temang bayanihan para sa matatag na paaralan ay ilulunsad sa lahat ng public schools nationwide hanggang Agosto 19 bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase para sa school year 2023-2024 at ito po'y ang school opening ay sa Agosto 29. Dandang Pinoy ang kabilang sa higit sa 1,000 individual na nawawala sa naganap na wildfire sa Lahaina, Maui Island sa Hawaii. Ayon ito sa report ni Keith Zulueta Furukawa, Director ng Maui Filipino Chamber of Commerce, kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Sa latest report, nasa 73 na ang patay at maaari pa itong umakyat habang patuloy ang paghahanap sa mga namawalang individual. Tumanggi ang DFA na kumpirmahin kung may mga Pinoy nang nasawi, ngunit ayon kay Hawaii Filipino-American Senator Gilbert Keith Agaran, may nagsabi sa kanya na maraming bahay ng mga Pilipino ang nasunog o natupok at inaasahang may mga Pilipino ngang nasawi. Parating na ngayong Agosto hanggang Setyembre ang 300,000 metriko tonelada ng inangkat na bigas. Pero ayon kay Rowena Sadicon, founder and lead convener ng PH Rice Industry Stocks o Stakeholders Movement, hindi pa sigurado kung mapapababa nito ang presyuhan sa mga pamilihan na ang presyo ngayon ay 39 hanggang 49 kada kilo ang bigas. Pinag-iingat ng Southern Police District ang publiko laban sa pagkalat ng pekeng pera. Ang babala ng SPD ay kasunod ng pagka-aresto sa isang dating sundalo ng Philippine Army na si Kevin John Soncio. Natiklo si Soncio nang bumili ito sa isang tindahan gamit ang pekeng 1,000 pisong bill sa Taguig. Na-recover sa suspect ang siyam na pekeng 1,000 bills at iba't ibang identification cards. Nalubog sa baha ang 16 na mga barangay sa Zamboanga dahil sa magdamag na pagulan epekto ng hanging habagat. Sa ulat ng Zamboanga Disaster Officer, sa abot sa 250 pamilya ang apektado sa Tumaga, 500 pamilya sa San Jose, Guso, 50 sa Kabatangan at 50 sa Barangay Putik. Damay rin sa pagbahang ilang bahagi ng Zamboanga International Airport pero hindi naman naantala o nasuspindi ang mga flights. Susunod! Babalikan natin itong Zamboanga City at siyempre update tayo sa Iyon Taguig, Kanyang Cavite. Sa pagbabalik ng ACS Balita. Alas 6:24 ang ating oras. Hi! Magandang morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today and everyday is Smart Dishwashing Day! Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty and linis dahil may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. San ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste sa plato, kaldero at plastic. Linis, fantastic! Kaya number 1 ang Smart Dishwashing Paste, the product of ACS Manufacturing Corporation. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Silipan na natin ang pelikulang kung tawagin na ay pinamagatang Iyon Taguig, Kanyang Makati. Si RH52 Edniel Parosa ay nandyan sa area sa pinagagawang lugar ng Makati at ng Taguig. May mga magulang daw na nag-aalala. Ayun, yan ang nga sinasabi natin. RH52 Edniel Parosa, come in Edniel!
Jerry, nagpahayag ng agam-agam ang ilang magulang sa Makati City kaugnay ng takeover ng Taguig LGU sa mga pampublikong paaralan sa syudad. Dito sa Benigno Aquino High School, aminadong ilang nanay na takot sila sa maaaring epekto ng transition sa kanilang mga estudyanteng anak. Ayon sa isang magulang na nakatira sa Pateros at pinag-aaral ang kanyang anak dito sa Taguig, maganda o sa Makati. Maganda ang mga benepisyong nakukuha ng mga bata kahit sa Makati niya pinag-aaral ang kanyang sikiting at nakatira sila sa labas ng syudad. Umasa naman ang isang nanay sa Benigno Aquino High School nang mas maayos sa transition sa sana'y tumagal daw ng 3 to 5 years bago ang tuluyang takeover. Alas 6 ng umaga, Jerry, itong pag-arangkada ng Brigada Eskwela, pero mga 6:20 ngayon lang, kanina lamang ng umaga, pinapasok ang mga magulang sa loob ng paaralan. Pakinggan natin itong bahagi ng agam-agam nitong mga nanay. Kasi apektado ang mga bata. Ang ano dito apektado, yung mamamayan ng Makati. Hindi lang naman, yung mga affected yung mga bata, di ba? Yung pag-aaral nila. Yun. Nakasabit, Jerry, sa gate ng Ninoy Aquino High School. Itong tarpuling nagigiit na pag-aari ng Makati itong eskwelahan. Asa, tinako nga. May video ka ba dyan? Meron dyan. Nakalagay, ano daw? This property is owned by Makati City. Ayon dito sa mga gwardiya, Jerry, utos lamang daw ng taas. Pero nagpapapasok din naman sila kapag mga tauhan ng DepEd Schools Division ng Taguig at Pateros itong dumadating para sa Brigada Eskwela. Paano kung mga magulang, mga teachers, pinapapasok ba? Tuloy, Jerry, na napapasok lamang itong mga magulang para doon sa Brigada Eskwela. Pero kung dahil anong nabanggit natin, wala namang pagbabago doon sa mga estudyante at mga magulang. Pero doon sa takeover ng DepEd Taguig Pateros, ito nilang mga tauhan sa Schools Division's Office. Kanina sa Pitodo High School, Jerry, madaling araw, hindi pinapasok yung mga tauhan ng Taguig Pateros DepEd. Pero matapos tawagan yung principal, napakiusapan din naman yung mga gwardiya. At ito nga, nakapasok na rin sa loob ng eskwelahan. Dito rin, Jerry, sa Benigno High School, sa Makati, meron din ang sistema, ang sinasabi ng mga gwardiya, utos lang ng taas. Itong tarpaulin, napaglalapag ng tarpaulin dyan sa gate. Pero kapag ikay tauhan naman ng DepEd, ikay pinapapasok doon sa eskwelahan. Kasama natin, Jerry, ito. Sino daw ba yung nasa taas? Ay, City Hall. City Hall, Jerry, ng Makati. Ng Makati ang binabanggit. Pero ang sabi naman dito, ang ating mga kasama mula sa Taguig Pateros DepEd Schools Division's Office, may ilan silang kasama. Tama po ba, ma'am? May iba kayo kasama na hindi pinapapasok sa ibang lugar sa Makati? Meron po. Ano raw dahilan? Sarado po yung atin. Pero walang gwardya. Ano sabi ng mga gwardya? Ayun, Jerry, sa Rizal High School, hindi raw pinapapasok talaga yung mga tauhan ng DepEd Taguig at Pateros. Siguro kanya-kanyang interpretation ng mga gwardiya dahil gwardiya yung unang-unang nakakausap. Kung ano yung utos sa kanila. Ito mga naka-uniforme ito, mga tauhan ng Taguig Pateros DepEd. Sila, nakakapasok sila dito sa ibang eskwelahan, pero yung iba daw kasama nila. Binanggit na nga yung Rizal High School, hindi raw pinapasok dahil wala raw talagang kumakausap. Gate lang na nakabarikada yung kanilang kasama o umarap doon sa pagsimula. Mga taga-DepEd Taguig yung kausap mo, Edniel? Yes, Jerry. Ano raw ang utos sa kanila? Anong pinapagawa sa kanila sa pagpunta diyan? Ngayon ang start ng Brigada Eskwela, ano pong mga activities natin nakahanay na yung brigada po, ma'am? 3 days po kami sa Mahina, Aiden, hindi marinig. Kami po monitor po pag may mga, halimbawa, naglinis yan, o may mga nawala ng malay, tumaas yung BP, kami po yung magre-responde. Isa din po yung mga maglilinis, mga volunteers. Ayun, iba-iba sila, Jerry, may mga maglilinis, may mga health emergency. Kung sino nagpapunta sa kanila dyan, ang Taguig LGU ba o DepEd? Taguig LGU, DepEd. LGU po kami, sir. LGU rin ang nag-utos sa kanila. City Hall ng Taguig. Oo, Taguig, oo. Doon naman sa Pitogo High School, Jerry, mga tauhan mismo ng DepEd Schools Division's Office ng Taguig at Pateros yung pinapasok. Pero itong mga ito, ayan, okay naman silang, tama ba? Okay naman kayo papasukin dito na may inaantay lang. Anong inaantay? Bakit nandito kayo sa labas? Yung mga kasamaan po namin volunteer na maglilinis po sa loob. Ayun. So nauna na, Jerry, sa loob yung mga nanay, pero yung ibang mga volunteers from Taguig LGU, inaantay pa rin
para sa paglilinis po sa pag-arangkada ng Brigada Eskwela sa lungsod na ito. So yan muna ang update mula rito sa lungsod ng Makati. Ulitin natin, mayroon sa may tarpaulin na nakalatag doon sa gate. Ginigiit na pag-aari ito ng Makati LGU, pero kapag ikay, ang layon mo naman ay para sa Brigada Eskwela, ikay papapasukin, maliban doon sa ilang lugar na binabit gaya ng Rizal High School, Jerry, na ayaw pa rin daw magpapasok at walang humaharap doon sa mga tauhan ng LGU. At ayun, ang siste, kaya ang mga magulang ay nagpahayag ng agam-agam o takot na rin dahil baka maka-apektuhan yung kanilang anak. Humihingi sila ng transition period para dito sa takeover ng Taguig LGU. Ito, si Daniel Parrosa, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Daniel. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:33 o 34 ang ating oras. Balikan lang din natin ang update dyan sa Zamboanga City kaugnay ng matinding pagbaha na kanilang naranasan. Si Disaster Risk Reduction Management Officer ng Zamboanga City, si Sir Elmer Apolinario, nasa linya natin. Sir Elmer, magandang morning. Good morning, Sir Jerry. Buenos días con todos. Buenos días también. yun lang alam ko. Buenos días con todos, mga Chabacano. Mata na kamo, gising na. Ayan. Ay, Sir Elmer, kumusta kayo ngayon dyan? Umuulan pa ba ngayon dyan? Okay na, Sir Jerry. In fact, since yesterday afternoon, lighten up na yung weather natin. Okay na talaga. Mabuti naman. Ang tindi nitong mga pictures na naipadala sa amin, may mga lumubog pang sasakyan. Hanggang saan yung pinakamalalim na naging baha? In one area, yung sa Lunsuran, kasi bumaha talaga. Uh-oh. Kasi low-lying areas, doon talaga bumuhos yung flash flood. Oo. May lubog pang SUV kanina, nakita ko doon sa picture, tas may mga lugar na lubog hanggang bubong yung ilang maliliit na bahay. Yes, there are some areas in our city na lumubog talaga. Out of the 8 barangays, although 6 barangays need not have any evacuation, pero 2 barangay, some areas in those 2 barangays need evacuated talaga. Anong araw yung talagang na-experience ninyong malakas na ulan? Saturday po. Saturday early morning po. Oo. Yung weather advisory sa amin po is only southwest monsoon. Unfortunately, bumuhod talaga yung ulan. That's why yung these areas, yung lying areas, bumaha talaga. Oo, yun nga binanggit. Sa river na wala naman bridge na sa river namin. Ulan lang talaga, napakalakas ang ulan. Hanggang maski ngayon, yun din ang advisory pa rin ng Pag-asa, Sir Elmer. Wala tayong bagyo, habagat lang. Pero talagang pwede ring makapagdulot ng mga pagbaha. Pero yung binabanggit mo, yung lugar na lumubog, dati ng mga flood-prone areas yan. Yes, particularly yung sa Baliwasan, yung sa San Jose Guso. Itong lungsura, first time ito doon talaga sa isang subdivision, napakalakas sa kaling ulan. Doon talaga bumuhos yung flash flood. Subdivision lumubog? Yes, isang subdivision doon sa malaking subdivision yun. Philinvest, nakita ko parang Philinvest, di ba yun? Yes, naapektuhan din sila. Yan. Oo, pero hanggang gaano kalalim doon sa Philinvest? Yun, yung SUV. Yun. Ay, sus, Mario Joseph. Pero wala naman tayong mga casualties. So far, walang report sa amin casualties from any barangay. So, pero kasi yung mga BDRC natin, talaga aktibo talaga mga BDRC namin dito. Nakapag-evacuate pa rin? Nakipag-evacuate kahit na nabigla kayo sa mabilis na pagtaas ng tubig? Yes, out of the 2 barangays, they opted to evacuate yung 2 barangay. Some areas there, in particular sa San Jose Guso and in Putik, they need to be evacuated. The barangay south to that the proper evacuation must made by the residents. Oo. So sa ngayon, hupa na yung baha? Wala na? Wala na po. Ngayon, clean up tayo ngayon. I started yesterday clean up together with the other agencies. So we intend to continue today, and then of course, yung kailangan i-report natin sa DILG at saka sa OCD, yung city mayor natin, yung mga tawag natin RDNA report, rapid damage assessment. Yun nga. Para padala sa mga affected agencies para alam nila kung anong nangyari sa Zamboanga City. Meron bang mga napinsalang mga government infrastructure?
Well, that will come out by today. Kasi yesterday cleaned up muna kami. So ngayon I expect to have the report so that we can submit to our mayor. Oo, total medyo umaaraw na kamo dyan. Medyo clear weather na. Yes. And then tomorrow, this will also be taken as a third quarter City Disaster Risk Reduction Management Council namin meeting for tomorrow. So all of this report will have to be submitted by today and for the council to perus the same tomorrow. Pero ang sabi ng Pag-asa habagat pa rin. Andyan pa rin ang habagat at maapektuhan pa rin ang malaking bahagi ng Mindanao, Sir Elmer. Yes po, in fact, the advice was given to us as early morning today, 5 a.m. Na affected pa tayo sa Southwest Monsoon, particularly sa Buanga City po. Okay. Sir Elmer, thank you sa update. Magandang umaga. Buenos dias. Buenos dias, Sir Jerry. Si Elmer Apolinario, ang disaster officer natin dyan sa Zamboanga. ACS Balita. Magbabalik pa rin ang ACS Balita, alas 6:39. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Meron hong rainfall advisory, rainfall warning ang Pag-asa dito sa ilang parte ng Metro Manila at mga karating na lugar. Kaya baka bigla kayong magugulat, baka bigla na lang umulan. Ayan, meron hong advisory ang Pag-asa. Ayan, tulad doon dyan nagre-report sa atin si Attorney Romulo Macalintal, ang lakas daw ng ulan dyan sa may Coastal Road, Bacoor. Pero paglagpas ng toll gate ay going to Macapagal, mahina na at papatak-patak na lang. Yan. Thank you, Attorney Mac. Samantala, balak ng isang Japanese startup company na dalhin sa Pilipinas ang artificial intelligence technology para mapabilis matukoy ang mga emergency sa bansa. Ayun, oo. Ayon kay SPECTI Chief Operating Officer Satoshi Negoro, makatutulong ang kanilang teknolohiya sa mga lokal na pamahalaan at sa newsrooms sa pamamagitan ng SPECTI Pro na ginagamit ng TV stations sa Japan. Madaling matutukoy ang mga posts sa social media tungkol sa krisis na kailangan ng agarang tulong. Matapos maberipika ng AI o Artificial Intelligence ang authenticity ng post, magbibigay ito ng alerto sa mga computer at ibibigay rin ito ang eksaktong lugar na may emergency. Balikan natin ang pelikulang pinamagatang Iyo ang Tagig, Kanyang Makati.
Nasa Makati Science High School naman si RH27 Noche Cacas. Kami Noche. So, Jerry, at dapat na itong Makati High School ang dito sa Densoda ang so yung nagsalita ngayon sa Jerry si Makati yung Taguig City Mayor Lani. Si Mayor Lani. Sige, go ahead. Nanunahan ng Department of Education na may layuning hikayatin ang lahat upang makiisa, upang maihanda ang ating mga eskwelahang pampubliko para po sa pagkabukas ng school year, nagaswa ng mga estudyante at mga paaralan ng maayos komportable para sa kanila. Pinapati ko po ang school administration dahil nakikita ko po ang kahusayan ninyo na isaguyod ang paaralan ito. Ang intention po ni Mayor Lani Cayetano ay ingatan, no? At manapakipag-butihin ang anumang madadatnan. Iparamdam sa inyo na ang lahat ng effort ng local government sa pagsuporta lalo higit sa mga kabataan ay iuuna namin sa aming puso. Mababasa po sa Holy Bible. Napakaganda pong pagnilayan natin ngayong araw na ito. Nakalagay po doon sa isang napakagandang versikulo. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bubuin at sanayin ang mga bata sa landas o daan na dapat niyang tahakin upang nang sa kanyang paglaki, hindi niya ito makalimutan. Ang Brigada Eskwela, mga binigili ko kababayan, ay isang napakagandang pagkakataon upang ipakita natin sa ating mga kabataan yung mga value na mahalaga na bata pa lang kanilang matutunan. Hindi tayo pwedeng mamuhay ng mag-isa. Kailangan tayo nakikibagay sa iba, nagmamalasakit sa kapwa. Sa Brigada Eskwela, hindi lang po inaatasan na ang mga teachers ang magtaguyod. Hindi lang po inaasahan na mga magulang lang ang magtaguyod. Alam niyo po, sa Brigada Eskwela, ang kapulisan, mga law enforcers natin, pati na po ang mga civic organizations, NGO, gantong mga yan hinihikayat na tumulong. Nakalood ko po ang press conference ng Department of Education at narinig ko po ang ating USEC ng DepEd na si USEC SOA. At sinasabi niya po na this year, magpa-back to basic daw ang ating Brigada Eskwela. Sa katunayan, para sa informasyon po ninyong lahat, napagpasahan ng Department of Education sa pamumuno ng ating Vice President Secretary ng Pagawalan ng Edukasyon na isang muna o itigil yung pagbibigay ng award, no, sa mga eskwelahan. Okay, Noche. Hello, Noche. Balikan natin mamaya si Mayor Lani. Layo ka nga ng konti lang. Gusto ko lang malaman, hindi ba nahirapan si Mayor Lani na makapasok dyan sa eskwelahan? Ganito yun, no? Yung madaling araw pa lang, medyo nagkaroon ng pahagyan na attention dito sa ating. Ganon? Nagkaroon pa ng tensyon? Mayroong tao na ayaw pag-stage mga tao Teka, nagchachapi ka. Noche, babalikan kita ha. Nagchachapi lang ang signal mo. Hanap ka lang ng maganda-gandang signal. At yung signal, doon sa medyo lumayo ka na doon sa speaker ni Mayor Lani para mas maintindihan natin kung ano yung naging tagpo bago siya nakapasok dyan. At siyempre, yung binabanggit niya kanina, importante talaga yung kapakanan ng mga mag-aaral at ng mga magulang para yung mawala yung pag-aagam-agam ng mga magulang diyan para sa pag-aalala, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak at ma-resolve sa pinakamabilis na panahon yung issue na yan sa pagitan ng Johan Taguig, Kanyang Makati. ACS Balita. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha.
Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Kabilis ng oras, 8 minuto na lang, alas 7 na. Naku, may aksidente. Hinay-hinay lang. Sa mga motorista natin, may mga lugar talagang inulan, kaya madulas ang lansangan. Mayroong nagkarambolang sasakyan dyan sa Quiapo. RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Jerry, isang Fortuner na kulay asul ang biglang nakabangga dito sa isang taxi. Yung sakay ng taxi, Jerry, na isang babae, pababa ay biglang nabundol itong SUV na kulay asul na may plate number na Zebra Golf Whiskey 948, isang Fortuner. Nawasak yung magkabilang tagiliran, yung mismong harapan, bandang harapan itong SUV. Nagka-damage naman yung taxi na unstuck taxi dito sa bandang likuran dahil sa yung binangga itong SUV. Tinamaan din ng papaserong jeep, yung papaserong jeep na may biyahe Quiapo at Blumentritt, Quiapo, Blumentritt. Ang pasero ng taxi ay mabilis na isinugo dito sa Mary Charles Hospital. Ayon sa isang enforcer ng Manila District Traffic Enforcement Unit na yung driver nitong SUV, Jerry, allegedly, sabi niya ay lasing na sakay yung kilalang rapper. Kilalang rapper daw to si Saito, na membro ng Freestyle, na biglang umalis matapos ang aksidente. Pero yung driver niya ay kasalukuyang iniimbestigahan ngayon dito sa Barbosa Police Station. Nangyari ang aksidente, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas. Kumusta ang traffic? Hindi ba nakakaabala sa traffic? Kanina nakakaabala dahil sa nagkaroon ng build-up sa traffic dito sa Quezon Boulevard. Yung northbound, tapat ng simbahan ng Quiapo. Dumating naman agad ang mga pulis, lalo na mga tauhan ng Barbosa Police Station. At naitabi na. Ayan. Naitabi na itong tatlong sasakyan na involved sa banggaan sa Quiapo, Maynila. May follow-up tayo dahil sa yung kilalang rapper na si Saito ay biglang umalis. Yung driver niya ay nandito ngayon. Okay lang yun, yung driver. Yung nagmamaneho talaga ang pasahero lang naman yun. Pasahero lang naman si Saito. Pero yung driver ang iniimbestigahan ngayon dito sa mga otoridad. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, sa Recito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, boy! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. Okay na, Yuel. Asa na si Noche? Balikan natin si Noche doon sa pinag-aagawang lugar sa isang eskwela kung saan nandun si Mayor Lani Cayetano. Oras natin, paring Het, 4 na minuto na lang, alas 7 na. Sa mga taga Santa Rosa, Laguna, nako, andyan pala si Sherwin Alfaro. Mamimigay ng limpak-limpak na cash sa ating Malakas promo. Kaya lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at television dyan. Si Noche, balikan natin si Noche dyan sa binabanggit niyang medyo nagkaroon ng tensyon. Meron pa bang pumigil kay Mayor Lani na makapasok doon sa eskwelahan? Ang sabi ho kasi ng City Government of Makati ay tinake over daw, forcibly take over ang ginawa ng mga taga-Tagig LGU dyan sa mga paaralan dyan sa pinagagawang lugar. Sa isang statement, sinabi po nitong si Attorney Claro Certeza, ang Makati City Administrator, yan daw pong enforcers from Taguig Public Safety Department tried to forcibly take possession of several public elementary and high school buildings in barangay. Ayan. These enforcers did not possess any writ of execution or any other lawful order
Ayun, kaya sabi niya, this is an act of duplicity and bad faith. Sabi po ng city government ng Makati sa pamamagitan ni Administrator Claro Certeza. Noche, RH27, ano bang nangyari? Jerry, kanina, mga bago mag-5 o'clock na ngayong umaga ay nagkaroon ng bahagyang tensyon dahil yung pinaka-gateway itong Makati PTA, Makati Science High School ay sarado tapos mayroong mga tauhan ng Makati PTA government. Pero noong bago mag-6 o'clock ay napasok rin tuluyan itong... Nung una, ayaw magpapasok ng mga taga-eskwelahan? Ayaw magpapasok ng mga... Yung mga taga-Tagig? Munisipyo ng Tagig? City Hall pala? Jerry, yung mga magulang na magsasagawa ng brigada eskwela at maging yung mga taga-PMO at PRU na katuwang dito sa brigada eskwela ngayong araw dito sa Makati City, Makati Science High School at iba pang eskwelahan na nasa jurisdiction ng so ang pangalan ng eskwelahan na yan ay Makati Science High School. Paano yan? Papalitan na rin ang pangalan? Yun ang dapat natin itatanong ngayon ka Jerry ni Taguig City Mayor na ni Cayetano na nandito sa loob. Lumabas na po kunti mamaya, babalikan natin. Para kung anong magiging desisyon nila dyan. Magulang ng mga kabataan na nag-aaral dito sa Makati Science School. Yung mga anak ko ninyo dito nag-aaral. Ha? Ayun sa UMAC. Sa UMAC nag-aaral. Kumusta naman po yung kasi ang Makati, yung University of Makati ay sakop na ng Taguig. Ano po ang reaction po ninyo? Okay lang. Batas na yun nasa Supreme Court. Kung ano yung binaba, dalangin natin. Pero taga Makati kayo? Siyempre. Lahat naman dito taga Makati. Okay, so ilang taon na ho kayo sa Makati? Since birth. Ha? Since birth. Since birth. So taga Makati din talaga ito. Dyan talaga sila. Ito monitor. Ito si Jerry. Kadi. Yan. Bilang isang kulang dahil nagkaroon na ng territorial dispute ang Taguig versus Makati. So since birth po ninyo dito paninirahan, ano po ang pagkakaiba ng Makati sa ibang review? Maganda sa Makati. Siyempre, dito ako pinanganak. Dito ako Kaya ang kinamulatan ko, Makati. Pero Makati pa rin. Pero ngayon, Taguig na. Magiging Taguig na kayo. Nakatagig na kami. Makati, Taguig. Makatagig na. Ano pangalan mo pala ulit? Pangalan? Veronica. Okay. Si ating Veronica. So ano yan, Noche, pakisabi, ngayong nagbibigay ng katiyakan ng city government ng Taguig na meron din naman silang mga programa para sa mga mag-aaral sa area na yan. Anong reaksyon nila? Tatanggapin na namin yung alok nila, yung bigay nila. Pero mahigitan kaya niya ang Makati? Yan lang ang tanong namin. Yun nga. Naman sila. That remains to be seen, di ba? Yes, makatatagig na tayo Makatagig. Makatagig na. Sana matumbasan kung hindi man mahigitan. Ano? Oo. Okay. Mas magandang mahigitan niya. Mas maganda, syempre. Welcome talaga kami sa Taguig. Pero Makati pa rin. Ano ba ang suporta ng magbigay ka nga ng mga example ng suporta sa mga estudyante ng Makati LGU? Kasi 7 anak ko, lahat Makati. Maganda naman yung palakad ni Mayora sa amin. Mayor Adi. Opo. Mula ulo hanggang paa daw ang suporta sa pag-aaral ng mga estudyante. Merienda ng mga elementary. Wow, talaga naman. Proud to be Makati. So malaking challenge yan para sa Taguig, para tumbasan talaga, ano? Kaya naman siguro nila. Kaya naman. Yan ang attitude dapat. Sana kayanin at kaya naman nila yan.
Welcome, Makatagig. Thank you po. Mag-usap na lang. Singit ko lang ka, Jerry. Ito yung huling tanong. Magpapalit ka ba ng voters registration? Voters registration. Unahin ko na nila yung mga importante before anything else. Tsaka na yung politika. Unahin nila yung importante. But before anything else, babaw naman kami. Okay. Maraming salamat ha, ate. Opo. Veronica. Thank you. Ano apelido? Ferrer. Veronica Ferrer. Talagang since birth yung kanyang paninirahan dito sa Makati City. Wala ka na sa Pilipinas, DCR8, ako sinasipakasutuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 7 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 14 ng Agosto 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 70% ng mga Pilipino mas gustong gumamit ng diplomasya ang pamahalaan sa issue ng West Philippine Sea. Big time oil price hike muling nakaamba bukas. Iringan sa pagitan ng Taguig at Makati, sumiklab sa mga paaralan, mga magulang nangangamba sa sitwasyon. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nagpahiwatig ng pagbabalik politika. Dredging activity sa Manila Bay tuloy pa rin sa kabila ng pagpapatigil ng Pangulong BBM ayon yan sa grupong Pamalakaya. At working student na iyak ng kainin ng anay ang 14,000 na naipon niya sa kanyang alkansya. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:09 ang ating oras. Ang balitang ito ay hatid sa inyo na sa DZRH. Alas 7:15 ang ating oras. Punta muna natin nasa Santa Rosa, Laguna. Ang ating Malakas promo RH6 Sherwin Alfaro. Kami Sherwin. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Go, go, go! Yes, Jerry, magandang umaga dito sa Barangay Pook, dito sa Santa Rosa, Laguna. Talaga naman mapaparelax ka. Tignan mo naman ang ating listener, relax na relax to. At maraming halaman. Mamadahing magandang umaga. Magandang umaga. Okay. Ayos lang, sakayanan, dahil ikay nakikinig ng malakasan. Pakita natin yung radyo mo. Ito dito sa kanyang lugar, tignan mo naman, napakasimple lamang. Tapos sa loob ng kanyang bahay, ito, makikita mo rito yung components
May poso pa pala rito. Oh. At yung kanya component, ayan, no? Malakas ang nakatutok sa DZRH. At dahil nga sa... Mga matani, bakit tayo nakikinig sa DZRH? Bakit ka nakikinig sa DZRH? Abay, para makapakilig ng mga balita. Yun. Matagal na raw ba siyang listener ng DZRH? Ay, matagal na ho. Simula pa ho kailan? Ay, bata pa ho ako nakikinig na ako dyan ganun ba? Si Deo Macalma ba? Napapakinggan nyo nung bata pa kayo? Abay, siyempre ho. Oo, sabi na nga ba Oo nga. Diyan, meron kang malakas sa 1,000 pesos sa t-shirt. Ito, Mama Dani. Yan, ha? Kasi 4 ang winner natin dito sa Barangay Tuwak. Magkakahiwalay lang ng bahay. Ganon? Ito yung premium, Mama Dani, ha? Tingnan mo nga naman. T-shirt ko, yan. So, palakasan. Kung sinong... Ako sa susunod sa bahay. Sherwin. Ito, tutuloy pa ako sa... Palakasan ng radyo yan, ha? Kung sino mas malakas, siya ang mananalo. Oo. Malakasan lahat dito ng bahay. Ano ba yan? Ano ba yung dinadaanan mo na yan? Parang delikado yan, ha? Creek. Tapos ito si Brownie. Hello, Brownie. May bantay pa, Pero, ito, si Mami. Ano pinakikinggan nyo? DCRA. Kailan pa kayo lalaya? Nasa gitna pala ito. Kala ko kulos. Anong gamit nila? Radyo? Radyo nila. Asa yung radyo? Congratulations! Isa pa! Meron pa dito! Takbo! Ito ang bahay na ito. Tukuliting na bahay. Maganda ako. Yun ang radyo. Ayun, dala-dala na yung radyo. Yung radyo niya, may damit. Talaga naman. Hindi ginaw yung damit. Hindi ginaw ba yung radyo nyo? Yan ang malakas ang DZRH. Mami, pangalan nyo? Maxima Reyes po. Maxima Reyes. Bigyan ng 1,000! At isa pa, ito naman. Aha. Di pa tayo. Dami palang taga-subaybay talaga ng RH dyan, ano? Ay, grabe. Sobrang dami. Sa mga taga Santa Rosa, Laguna. Nanonood sa TV. TV, ano yan? Cable ba yan? Cable? Cable. Good morning po, Daddy. Ito na. Ayan, pangalan niyo po? Danilo Partena. Tatay Dani, ito patingin ang TV mo. Ayan, tignan mo ang TV ni Tatay Dani. Ayun, DZRH din. Tatay Dani, congratulations. Meron ng 1,000 pesos. Maraming salamat po. Naglagyan na. Meron ka rin. Maraming salamat. Anong cable ang gamit nila dyan? Ito yung maaga dyan ako nanonood. Kasi maaga pa, may balita na alas 3. Yung iba wala, tulog pa. Ayun, di ba? Pag-DZRH talaga malakas. Dahil hindi natutulog ang balita. Yes, hindi natutulog ang balita sa atin. Pero sa iba, tumihilik pa. Dahil sa DZRH, malakas na pakikinig at panonood, may chance manalo ng 1,000 pesos sa DZRH, malakas ang promo. At syempre, maraming salamat Hiningal po sa inyong lahat. Hiningal ka, ha? Dire-diretso abot sa bahay. Dahil sa patuloy na pakikinig at panonood ng ating mga kababayan, number 1 ang DZRH sa Kantar at sa Nielsen Survey. Kaya po maraming salamat. Kayo po talaga ang totoong number 1 sa puso namin. RH number 6, Survey Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Thank you! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:20 ang ating oras. Sa mga balita natin, majority ng mga Pilipino o 70% ng mga Pilipino ang gusto ng mapayapang paraan sa paghawak ng Marcos administration sa issue ng West Philippine Sea. Batay sa resulta ng tugon ng masa nationwide survey ng Octa Research Group, ginawa July 22 to 26, 65 ng mga respondent ang handa pa rin ay paglaban ng teritoryo ng Pilipinas sa pamamagitan ng aksyong militar. Nasa 61% naman ang nais na gawing moderno at palakasin ang kapabilidad ng AFP para mas mabisang proteksyonan ang teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Kasado naman bukas ang malakihang pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng 160 hanggang 190 ang dagdag presyo sa gasolina. Maaari ding magmahal ng 120 hanggang 150 ang diesel, habang 2 pesos and 20 centavos hanggang 2.50
sa kerosene. Ito na ang panglimang magkakasunod na linggong pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tila far from over pa ang territorial dispute ng Makati at Taguig matapos na namang magkainitan dahil sa 14 na paaralan. Ito ay matapos akusahan ng Makati City Government ang Taguig na tinangkang i-take over ng pwersahan ang ilang elementary at high school sa Embo Barangays nang walang writ of execution o anumang kautusan ng korte. Tinawag ito ni Makati Administrator Claro Certeza na criminal act. Kaya plano nilang kasuhan ang pamumuwersa ng Taguig LGU. Pinalaga naman ng Taguig ang bintang ng Makati at tinawag itong sinungaling at desperado at nililito lang daw ang publiko. Nag-aagam-agam naman ang ilang magulang sa Makati kaugnay ng takeover ng Taguig sa 14 na pampublikong paaralan. Sa report ni RH52 Edniel Parosa, sa Benigno Aquino High School, aminado ang ilang nanay na takot silang maaring epekto ng transition sa kanilang mga estudyante. Ayon sa isang magulang na nakatira sa Pateros, maganda ang mga benepisyong nakukuha ng mga bata kahit sa Makati niya ito pinag-aaral at nakatira sila sa ibang syudad. Umaasa naman ang ilan pang nanay ng maayos na transition na sana ito tumagal daw ng 3 hanggang 5 taon bago ang tuluyang takeover. Nakasabit sa gate ng Ninoy Aquino High School ang tarpaulin na nagigit na pag-aari ng Makati ang eskwelahan. May halong tensyon ang pagsisimula ng Brigada Eskwela sa mga paaralan sa pinagagawang lugar ng Makati at Taguig. Una nang binarikadahan ng Makati City Government ang Pitogo High School upang pigilan ang takeover ng mga opisyal galing Taguig. Pero kalaunan ay nakapasok rin dito ang mga tauhan ng DepEd Taguig Pateros. Samantala kahit may nakalagay na tarpaulin sa gate na may nakasulat na owned by Makati City, pinasok pa rin ng mga tauhan ng DepEd Taguig Pateros Division ng naturang paaralan at hindi naman sila hinarang ng gwardya. Pinasok din ng mga tauhan ng Taguig City Hall ang loob ng Makati Science High School at walang nagawa ang mga empleyado. Dakong alas 4 na ng umaga kanina nang pumwesto ang mga tauhan ng Taguig sa 14 na Makati Embo Schools. Sa ibang balita, nagpahiwatig si dating Pangulong Rodrigo Duterte na posible siyang magbalik politika at sumabak sa darating na eleksyon. Sa YouTube vlog ni Senator Francis Tolentino, sinabi ng dating Pangulo na natili ang interes niya sa politika, lalo't ito lang ang kanyang alam na trabaho. Ang pahayag ng dating Pangulo ay sa kabila raw ng pag-i-enjoy niya sa kanyang retirement dahil mas nakakatulog siya at naalagaan ang kanyang kalusugan. Sa ilang survey, bumabandera si dating Pangulong Digong sa gusto ng mga Pilipino na maging senador. Susunod! May follow-up tayo sa mga reclamation projects. Iba't ibang reclamation projects dito sa Manila Bay. At sa ating showbiz, sino yung nasa showbiz natin, Mader? Nasaan ba yun? Nasaan ba yun? Hinahanap ko. Nasaan ba? Ha? Wala. Wala. Sa pagbabalik ng Pangunahing Balita 7:25 ang ating oras. This time check is brought to you by ACF. Tuloy pa rin ang ilang dredging activity sa Manila Bay sa kabila ng pagsuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga reclamation projects. Ayon sa grupong Pamalakaya, mistulang iniikutan lang ng mga kumpanya ang utos ng Pangulo, indikasyon daw na hindi nila ititigil ang pagtatambak o ang reclamation dyan sa loob ng Maynila. Partikular na na-monitor ang dredging activities sa mga baybaying sakop ng Rosario, Noveleta, Tanza at Naik, Cavite. Sinabi ni Pamalakaya Chairperson Fernando Hicap sa DZRH, panambak ito na gagamitin sa Manila Waterfront Reclamation at Bulacan Aerotropolis. Ibig sabihin, hindi sila titigil, no? Hindi nila ititigil sa kabila ng suspension order, hindi nila ititigil yung reclamation. Yung dredging na ginagawa nila in preparation, no? Baka payagan sila uli. Dahil pansamanta lang naman, suspension pa lang naman, no? Tama. Kaya nga mo natin kay Pangulong Bongbong Marcos,
i-declare na talaga, no? Maglabas na ng executive order or i-approve and meron kasi kaming panukalang batas dyan through Makabayan Representative, yung House Bill 2026 na i-declare yung Manila Bay as a reclamation free zone. Si Ka Fernando Hiccup ng grupong Pamalakaya. Samantala, hindi na hold up, hindi na budol, pero naglahong parambula ang 14,000 na cash na naipon ng isang working student ng kainin ng anay ang loob ng kanyang alkansya. Nako po, ang tagal lang siguro, no? Naiyak na lang si Randy Bogamutan nang makita na sira-sira na ang naipon niyang pera na karamihan ay kinain nga ng anay. Ayon kay Randy, isang IT student, araw-araw siyang nagtatabi ng pera para mula sa kinikita niya bilang isang freelance worker para sa kanyang tuition fee. Nalaman na lamang ni Randy na inanay ang kanyang alkansya nang makita ng kasama niya sa bahay na noon ay naglilinis sa may lumalabas ngang mga anay sa loob ng kanyang alkansya. Pinangangambahang umakyat pa sa 100 ang casualties sa wildfire sa Maui, Hawaii. Sa panayam ng DZRH kay Edwin De La Cruz, isang kababayan nating malapit sa lugar, mabilis ang pagkalat at paglagi ng grass fire sa Maui dahil sa lakas ng hangin. Bukod dito, hindi agad nabigyan ng pansin ang sunog sa Maui dahil may iba pang insidente rin ng sunog na tinututukan ang mga bumbero. Hindi sila nakapag-evacuate? Ang problema ho kasi dito yung malakas na hangin eh. So, yun ho ang nag-trigger ng malaking sunog. Dito sa island namin kasi meron ding 3 sunog na brush fire nung nangyayari yung sa Maui. Kaya yung dito, abad na naman kami dito sa nangyayari dito sa island namin. Pero nung matapos nga ho nung maapula yung mga sunog dito at mabalitaan namin na masyadong mas grabe naman ang nangyari sa Maui. Grabe talaga. Yan po si Edwin De La Cruz, isang kababayan nating naninirahan dyan sa Hawaii. Mahigit 90 na ho ang patay dyan, marami nawawala at inaalam pa kung ilan ang mga kababayan nating naapektuhan. Samantala, arestado ang 3 aborsyonista sa Sampaloc, Maynila habang isinasagawa ang iligal na pagtatanggal ng sanggol sa sinapupunan ng isang buntis. Kinilala ang mga nahuli sa operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group na sina Annalisa Delfin, 52 anyos, Lloyd Ngit-Ngit at Christian Punsalan. Huli sa akto ang mga ito sa kanilang iligal na operasyon sa isang tagong clinic sa Barangay 406. Ayon kay CIDG Director General Romeo Karamat, sinalakay nilang lugar matapos makatanggap ng tip kaugnay ng operasyon ito na may kabayaran daw na 10,000 piso sa bawat pagpapalaglag. Blanco pa rin ang pulisya sa motibo at pagkakakilanlan ng suspect na bumaril sa isang pulis sa Barangay Rawis, Calbayog City, Samar. Bigo pa rin ang Calbayog Police na maaresto ang mga suspect sa pagpatay kay Staff Sergeant Ray Alcazar, 46 anyos, residente ng Cebu City, sa sinagawa nitong hot pursuit operations. Si Alcazar ay nakatalaga sa Calbayog City Police. Kagagaling lang ng biktima sa inuman kasama ang mga kaibigan at pauwi na ito ng pagbabarilin ng mga armadong lalaki sakay ng isang Mitsubishi Strada. Isang sundalo naman ang nasawi habang 8 iba pang nasugatan sa pananambang sa Ungkaya, Pukan, Basilan. Target ng ambush si Vice Mayor Amadin Baharim, bagamat hindi siya nasugatan sa pag-atake sa barangay Ulitan pasado alas 3 ng hapon. Gayunman nasawi si Private Marjon Tenido habang nasugatan sina Corporals Olismador Palomares at Elias Lumohue, gayon din ang 6 na iba pang sundalo. Sakay ng 2 military trucks at civilian vehicle ang grupo ng Vice Alcalde ng pagbabarilin ng mga pinaghihinalaang Abu Sayyaf. Susunod! Eto na. Ang FAMAS daw ay inisnab ng mga big stars. Bakit kaya? At may follow-up tayo dyan sa mga eskwelahan sa pinagagawang lugar ng Taguig at Makati. Sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita, alas 7:35.
Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeeha! Oy, Jomel Gonzaga. Kumusta ba sitwasyon dyan sa C5? Kanina doon sa video yung pinadala niya, medyo malakas-lakas ang ulan. Hanggang ngayon ba? Dyan sa CP Garcia. Hinay-hinay lang hinay-hinay lang sa pagpapatakbo. Happy birthday Rocky Rocky Pel. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988. Lalo na ni Admiral De Luis Burdado. Kuya Ricky Leto, magandang morning. Ka Jerry Labasan. Ay, Dindo 26, kumusta ba? Dindo Amparo, magandang morning. Andiyan ka ba sa Lucena? Mr. Jalom Tang, magandang morning. Wala pa, parating na si Kumbatsero at may dalang kutakot na kamote. Mukhang dadalhan tayo ng pinagmumula ng pollution. Eto na, ang FAMAS 2023 daw ay inasinab ng mga big stars sa showbiz. Bakit naman? Atid sa atin ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes, magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Aba, ang lakas ng ulan ha, naririnig mo ba yun? Oo nga, saan yan? Nasaan ka? Nasa Tondo ako, rumaragasa talaga hampasan ng talagang malalaki ng mga patak ng ulan, ang lakas dito. Anyway, kagabi nga ay nandoon ako sa Manila Hotel para sa 71st FAMAS Awards night na kung saan ay napansin natin na kapos o kulang sa mga artista kagabi, unlike before na dinaragsa ng mga Vilma Santos, Nora Honor, Bong Revilla at kung sino-sino pa. Baka pero malakas kagabi, kasi ang ulan. Ha? Baka malakas ang ulan, kaya ganun. Pero ka Jerry, pansin ko lang kasi ang mga nakausap ko kahapon, Simon Confiado. So, kaya pala nandoon, sure winner na siya sa pagka-best supporting actor. Oo. Nandoon din si Nadine Lustre na maagang dumating kaya lang nagpunta agad sa backstage. Na winner na agad pala ng best actress. Tapos si Noel Trinidad kasama ni Lisa Lorena, winner naman ng best actor. Okay. Tapos kagabi katsikahan ko naman itong si Sid Lucero na matagal-tagal din natin di nakita. Ay siya namang star of the night, tsaka si Julian Ward. Pero napansin ko yan kagabi na bakit kulang ang artista. Pero ang mga artista nagdatingan pala, yun ang mga winners. So ibig sabihin, bago pa mangyari ang award night, alam na nila. Ayun. Oo, alam na nila. Unlike before na talagang wala nakakaalam kundi doon na lang mismo sa mismong event nangyayari o nagkakabiglaan kung sino ang winner. Kagabi, walang mga nominees ang nagdatingan kundi pawang mga winners na agad. Nakakalungkot, no? Diba dahil dati-rati ang sesya ng FAMAS, ang dami-daming nagdadating ang artista, pero ngayon parang wala na. Siguro dahil kailangan ayusin ng FAMAS yung bago nilang mga rules and regulation sa pagpili ng mga best actor and best actress. Maganda yung may thrill, may suspense. May thrill. Yung hindi mo talaga alam. Yes. Parang mapapasigaw. Mga ganun pa. Mismo. At saka konti lang din yung mga taong nagdatingan kagabi. Most of the time kasi bawat table ang mahal ng bawat chair, bawat table doon 10,000 pesos ang bawat per plate. Kaya medyo mahal talaga, sobrang mahal. Ikaw nagbayad ka? Hindi ako nagbayad. Tumayo lang ako doon. Hindi ka kumain pala. Ay, nagmamadali ako kasi may programa pa ako kagabi at binalikan ko na lang sila. Ayun. Mas importante ang programa kaysa sa pagkain. Kaysa sa pagkain. Oo naman. Mas gugustuhin ko magprograma kaysa ang kumain. Tsaka, hindi ko yata kayang kainin yung ka Jerry. 10,000 isang plato? Oo, mahal. Iyan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Thank you, Morley! Ay, Tres, Victor Dalayon Lima. Kamu nang lalabas, ang lakas ng ulan. Nako, ikaw pa naman, medyo
Sensitive ang ulo mo sa ulan, ano? Ma'am Estral Nabua, happy birthday daw. Si kay Cynthia Arcadio. Ayan. Happy birthday! Pangunahing balita sa sports. Umarangkada na ang kauna-unahang Reserve Officers Training Corps ROTC Games sa Iloilo Sports Complex. Higit sa 500 kadete ang nagtagisan o magtatagisan sa athletics, arnis, basketball, boxing, esports, kickboxing, volleyball, swimming, target shooting at weightlifting hanggang sa Agosto 19. Isasagawa naman ang Mindanao leg ng ROTC Games sa Zamboanga City sa Agosto 27 hanggang Setyembre 2 at susundan ng Luzon leg sa Cavite September 17 hanggang 23. Ang mga mamamayagpag na manlalaro sa Luzon, Visayas, Mindanao ay aabante sa National Championship sa Metro Manila. Pangunahing balita sa kalusugan. Sa kauna-unahang pagkakataon, natagpuan ng grupo ng mga scientists sa puso ng tao ang microplastics na karaniwang nasa mga food packaging at pintura. Sa pag-aaral na nailathala sa American Chemical Society, sinuri ng mga scientists ng Beijing Anshan Hospital sa China ang heart tissue ng 15 pasyente na sumalang sa cardiovascular surgery. Sa pangunguna ni Dr. Kun Hua at Dr. Xiu Binyang, 9 na uri ng plastic ang nakita sa heart tissue ng mga pasyente. Gaya ng polymethyl methacrylate plastic na ginagamit bilang shatter-resistant alternative sa salamin. Meron ding plastic na ginagamit sa clothing and food containers, window frames, drainage pipes at iba pa. Bagay na inaalam ng mga scientists kung paano nakapasok sa cardiac tissue sa mga ito. May mga pag-aaral namang nagsasabi na ang microplastics na sinlaki ng pambura sa lapis at singbigat ng credit card ay posible naman pumasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng bibig, ilong at iba pang body cavities kada linggo. Ayon sa scientists sa Medical University of Vienna, kumukonsumo ang tao ng 5 gramo ng plastic particle mula sa packaging waste at pumapasok ito sa katawan sa pamamagitan ng sea salt, seafood, maski maging sa mga inuming tubig. Pangunahing balita. Sa ibayong dagat, patay ang 55 katao habang mahigit sa kalahating milyon ang apektado sa 2 linggo ng torrential rains na nangging dahilan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa Bangladesh. Lubang tinamaan ng baha simula pa noong Agosto 1 ang Cox's Bazar na may 21 patay, 19 sa Chittagong, 10 sa Bandarban at 5 sa Rangamati. Ang Cox's Bazar ang worst hit ng baha kung saan ay 600,000 tao ang naapektuhan. Naghatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, alas 6:46 na. Takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2. Doon nga ho pala sa mga kababayan nating humihingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na ho dyan sa Office of the Vice President, nilagdaan po sa pagitan ng Office of the Vice President at ng PAGCOR ang isang Memorandum of Agreement na magkakaloob ang PAGCOR ng kabuang 120 million pesos sa OVP bilang suporta sa pro-poor advocacies ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Mismong si Vice President Sara Duterte ang sumaksi sa paglagda ni PAGCOR Chair Alejandro Tenco at OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Nakasaad sa MOA na ang 120 million pesos na ipagkakalob ng PAGCOR ay hahatiin sa 4 na tranches, 30 million pesos kada quarter. Ito po ay para sa Medical and Burial Assistance Program ng OVP. Ayan, ho. So kung kayo dati nang lumalapit dyan sa OVP,
may pondo na ang OBP. At yan po ay galing po sa PAGCOR. Ayan. Ang financial grant na ito ay gagamitin ng OBP sa pangangailangan ng mga ralitang pasyente, gaya nga po ng pagbabayad ng hospital bills, pagbili ng mga gamot, pagsasailalim sa dialysis treatments, chemotherapy at marami pang iba. Nako pabuhos-buhos ang ulan, minsan araw, minsan uulan, baka may mga kailangan na rin kayong baguhin sa inyong mga bahay. Tulad doon ng mga bubong na makamalutong na, buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, ang sigaw ni Kuyang Elmer Ngo, mag-cherry loom pre-painted ka na! Ayun, Kuyang Rommel Sitin at saka kay Ma'am naku, anong pangalan ni ni Ma'am Ada Sitin. Magandang morning. Ganda talaga dyan sa ASEA, no? Di sa mga gustong mag-road trip, naku, itataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Pang ilan na yon, Mother? Talaga naman, pahirap talaga, no? Pero hindi yan ramdam sa bagong Cherry Tiggo 8 Pro 1.60 na kayang-kayang tumakbo hanggang 20.8 kilometers per liter. Opo, tama po inyo napakinggan. 20.8 kilometers per liter. Ayos na ayos yan. Kaya naman kung 7-seater crossover SUV na di lang maganda kundi tipid pa ang hanap mo, aba sa Cherry Tiggo 8 Pro 1.6 na tayo, mga kumbatsero. Bisitahin ang kanilang website www.cherryauto.ph. Standby, Edniel Parrosa. Paringhet, take it away. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Tago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2. 5 minuto na lang, alas 8 na. Balikan natin ang Embo Barangays diyan sa pinagagawa ng Makati at ng Taguig. Si RH52 Edniel Parrosa nasa Rizal Elementary School. Kami Edniel. Jerry, maulan ang umaga dito sa Rizal Elementary School. Isa sa mga pinakamalaking paaralan in terms of population
Ito yan sa Makati City na ngayon ay tinatake over na nga ng Taguig City local government. Pero ayon sa pamunuan ng Barangay Rizal Jerry, hindi pa pinapasok dito sa loob ng elementarya yung mga tauhan mula doon sa Schools Divisions Office ng Taguig Pateros DepEd, maging doon sa mismong Taguig LGU. Ayon dito kay Kagawad Melchor ng nasabing Barangay Rizal, ay bukas pa yung pinaka-kick-off ng Brigada Eskwela, kaya hindi ho pinapasok daw itong mga tauhan ng Taguig LGU. Tama ba, Kagawad? Bukas pa yung pinaka-brigada rito sa eskwela ito. Opo, bukas pa yung pinaka-kick-off niya. Pero ngayon kasi parang preparation pa lang. Preparation ngayon Monday, and then tomorrow, yun pinaka-kick-off na. May mga nakausap kami mula sa Taguig LGU, hindi raw nakapasok dito. Yun ba yung dahilan kung bakit hindi sila nakapasok? Bukas pa yung pinaka-aktibidad. Maaaring ganun po. Ang instruction po kasi doon sa head guard ng school, doon nila binabagsak sa mga instructions. Kami, ako naman bilang committee chairman ng education sa barangay. So, nag-assist kasi annually nagkasama yung project ko. Hindi naman ang barangay ang humaharang, Kagawad. Oo, tama, correct, Jerry. Hindi barangay ang humaharang. In fact, sinasabi ng Kagawad Mel, ay tumatanggap lang din sila ng reports doon sa mga gwardiya na nagbababa o binababaan lang din ng orders mula doon sa City Hall. So ngayon, nagpapatuloy yung malaking pila pala ng mga tao dito na nasa labas ng Rizal Elementary School ay pila para sa enrollment ng mga kindergarten. Kumbaga, inuna na yung registration ng mga bata bago doon sa official start ng enrollment sa ng ilang mga grade level. Kanina, Jerry, nakapanayam natin yung ilang mga magulang dito sa labas, at kung doon sa ilang eskwelahan may agam-agam yung mga magulang, dito hindi lang agam-agam, talagang madiin sila sa pagsasabi na gusto nila Makati pa rin ang umahawak doon sa eskwelahan. In fact, sabi nga ni Eileen, isa doon sa ating mga nakapanayam, kung Taguig man ang mag-take over ng school, uniform pa rin daw ng Makati City ang kanyang ipasusuot sa kanyang anak. Pakinggan natin, Jerry, yung bahagi ng naging pahayag natin kay Nanay Eileen. Kahit magiging Taguig na itong Rizal, ito pasuot tong uniform sa anak ko, yung uniform pa rin ng Makati kasi maganda. Hindi. Proud Makati Sinto. Wala sa kauna-unahan sa Pilipinas, ito, si Daniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Thank you, Edniel. Ay, ano ba yun? Ba't tumutugtog yun? Ba't na... Teka, ha? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Aha. Ang daming tumutugtog, parang hit. Ayan. O yung palang police dyan sa anong pangalan? Iriga. Na-relieve na ho yun, itong si Colonel Ralph Jason Oida. Iniutos na ni General West Raimundo Ubinque, ang regional director, na ito'y i-relieve habang isinasagawa ho ang investigasyon dyan sa kanyang ginawa na pagpapakulong, pagposas, pagblatter, pagpamugshot at pagpapakulong ng 3 araw dahil lang sa pagbubuklat ng blatter. Antindi, 3 araw, kailangan magpiyansa. Ang ipinalit day itong si Police Major Japesh Nicolas Napolis. Ayan, siya muna ang upo bilang OIC ng Iriga City, Iriga Police Station. Alam mo ba, Colonel General Ubinque, yan palang si Oida, Colonel Oida, na-involve sa kaso noong 2008 dyan sa Daet. Binarel yung kanilang hepe. Oo. Antindi, Pero after 2 years, mukhang naabsuelto sa kaso. Hindi natin na-check pa kung ano nangyari sa naging takbo ng kaso. Paanong naabsuelto sa kaso itong si Colonel Oida sa kabila nung ang kanyang basa yuho sa report,
binaril nila dahil nagkainitan habang nagiinuman yung kanilang hepe ng pulisya na si Chief Inspector Wilson Perez. Noon ito si Colonel Oida noong time na yon ay inspector, kapitan. At doon sa tagpong yon, sa pangyayaring yon, nung ikulong siya, nagrereklamo. At ang sabi, bakit nyo akong tinutratong kriminal? Hindi pa naman tapos ang kaso. Yun, ganun ang ginawa ni Colonel Oida doon sa isang reporter na nagbuklat lang ng blatter. Kanyang pinosasan, minagshot at ikinulong dahil sa pagbubukas lang ng blatter. Ito po si Jerry Baha sa pangalan po ni Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2, Damdaming Bayan, susunod na. Bye! Happy weekend! Woo!